Isang bus na may lamang demonyo ang mabilis na tumatakbo sa kalsada. Nang dumaan ang bus sa teritoryo, agad napansin ni Hana na may kakaiba. Masyadong mabilis ang takbo ng bus sa masikip na kalsada, kaya natakot ng husto ang mga estudyante sa loob. Agad lumapit ang guro at pinaalalahanan ang driver na magbagal ng kaunti. Ngunit sa mga oras na iyon, sinapian na siya ng demonyo. Hindi niya pinansin ang sinabi ng guro at lalo pang binilisan ang takbo. Tumawid siya sa pula at nabangga ang nasa harap. Ngumiti ang driver habang nagkakagulo ang trapiko. Nahanap na ni Hana ang target at kinokontak na ang mga kasamang demon hunter. Papunta na ang bus sa isang construction site. Kahit sininyasan ng manggagawa, hindi pa rin lumilihis ang driver. Biglang lumitaw si Miok bitbit ang dalawang bakal na pamalo. Ibinato niya ito sa bus, pero naiwasan ng driver. Sinaksak niya ang gilid nito ng bakal, kaya nag-iba ang direksyon at naiwasan ang trahedya. Sinabi ni Miyoki kay Hana ang direksyon ng sasakyan at ginamot ang sugat ng manggagawa. Naabutan ni Hana ang sasakyan. Sinubukang iligaw ng driver ang sasakyan, pero nabigo siya. Sumingit agad si Hana sa sasakyan sabay sipa sa driver. Kinabig niya ang manibela para iwasan ang truck. Ngunit nang suriin niya ang preno, napansin niyang sira na ito. Agad na ipinaalam ni Hana sa iba pang mga miyembro ang insidente. Pinayuhan siya ni Motak, na nasa tabi niya, na tumakbo papunta sa tulay na ginagawa pa lamang. Hinabol ni Motak ang bus para patigilin ito, pero napakabilis nito at hindi niya nahabol. Biglang nagising ang driver mula sa likuran at hinawakan ang leeg ni Hana. Mukhang wala siyang magawa sa sitwasyong iyon. Pumasok na ang bus sa teritoryo. Lalong lumakas ang kapangyarihan ni Hana. Madali niyang tinalo ang driver. Kinontrol niya ang manibela ng mabilis na sasakyan. Dahil hindi ito mahinto, pinabilis ni Motak ang takbo nito papunta sa tulay. Itinigil niya ang sasakyan sa hangganan para harangin ang bus. Buong lakas na pinabagal ni Motak ang bus hanggang sa huminto ito sa gilid ng tulay. Agad namang tiningnan ni Hana ang mga estudyante. Nagulat ang lahat nang magising muli ang driver. Binihag niya ang batang babae at tinututukan ng basag na bubog ang leeg nito. Walang nangahas na gumalaw. Biglang may pumigil sa braso ng driver at si Somon mismo iyon. Nang makitang wala ng takas, tumalon ang driver sa ilog bitbit ang batang babae. Nagpanik ang lahat doon, maliban kay Somon. Ginamit niya ang lakas para ibuhat ang driver. Dahan-dahang lumipad ang bata sa kanyang mga bisig. Pinalipad ni Somon ang driver ng mataas bago ibinalibag sa lupa. Pagkagising ng driver, sinuntok siya ni Somon palayo at pinalabas ang demonyo sa loob nito. Isang araw, nakita ni Hana at Somon ang isang batang nananakit ng hayop. Tumakbo agad si Somon para pigilan ang bata, pero nalaman niyang laruan lang ito. Nainis si Somon nang mambastos ang batang ito. Tinanong niya tungkol sa sugat sa noo nito, ngunit hindi sumagot si Junhui at tumakbo palayo. Pag-uwi ni Junhui, nakita niyang binubugbog ng ama ang ina. Hinihingan ng ama ng pera ang asawa para magsugal. Pagkakita kay Junhui, hinuli siya nito at tinanong kung nasaan ang pera. Walang kinalaman si Junhui kaya nagalit ang ama. Papaluin na sana siya pero dumating si Somon at napigilan ito. Pinasa ni Somon ang mga alaala ng ama at napagtanto niyang isa itong napakasamang asawa at ama. Ang alam lang niya ay saktan ang kanyang asawa at mga anak. Binalaan ni Somon ang ama na huwag na itong uulitin saka siya binitiwan. Paglakad niya, tinuruan siya ni Hana at nakita ang mga alaala nito. Bukod sa pananakit may pagsusugal pa. Pinahuli ni Hana ang asawa, maya-maya. Dinala ni Somon at Hana sina Junhui at ang ina nito sa kanilang noodle shop. Si Motak na pulis ay ikinulong ang mapang-abusong asawa. Sabi ni Miok sa ina at kay Junhui, pumunta lang dito para kumain ng noodles. Naawa ang lahat sa mag-ina. Samantala, bumbero si Jusyok. Isinama niya ang asawa para magpa-check up ng baby. Excited ang mag-asawa na makilala ang kanilang panganay. Naiyak si Jusyok sa pangarap niyang maging ama. Habang masayang nagkukwentuhan ang mag-asawa, may balitang lumabas sa TV na nagbago ng kanilang mga mukha. Ang suspect na si Park ay naaresto na dahil sa daan-daang bilyong won. Ang dapat bigyang diin ay biktima rin ni Jusyok at ng kanyang asawa ang taong ito. Patay na ang kasabwat na si Chongjai, kaya walang alam sa pera. Nadurog ang puso ni Minji sa narinig. Sa liblib na China, may lalaking nanonood ng balita tungkol sa panlilinlang sa daegu. Ang mag-asawang ito ay mga demonyo sa anyong tao. Plano nilang bumalik sa Korea upang mabawi ang pera. Pumasok ang mga Chinese demon hunters sa bahay. Nakakita ang isang bata ng mga bangkay at inalok ang takot na batang lalaki ng tulong. Nang makita ang naghihingalong babae, ginamot agad ni Miss Seo ang sugat nito. Biglang sumilip ang isa pang batang lalaking may mapangakit na mata. Napagtanto ni Miss Seo na ang bata ay demonyo rin. Agad na sumabak sa matinding laban ng dalawa. Sinuntok at pinabagsak ni Miss Seo ang lalaki. Dahil hindi na makalaban, ginawa niyang bihag ang bata sa tabi niya. Sa kanya sinaksak ang bata at tinapon kay Miss Seo. Ngunit habang hindi nakatingin si Miss Seo, bigla siyang sumugod at pinatay si Miss Seo. Tapos hinigop niya ang kaluluwa ni Miss Seo. Tila lalo siyang lumakas. Samantala, may isa pang demon hunter na lumalaban kay Pilgwang, ngunit mas malakas ito sa kanya.
Hindi ordinaryong demonyo si Pilguang. Madali niyang tinalo ang Demon Hunter. Pagkatapos, hinigop ni Pilguang ang kaluluwa ng Hunter. Namula ang mga mata niya. Nag-abang ang demonyong si Jelly na mapatay ang isa sa mga kasama ni Mayang Siyo. Tumalon at umatake si Jelly mula sa likod. Bumunot agad ng sandata ang mga kasama ni Mayang Siyo para lumaban. Ngunit sa huli, hindi nila natalo si Jelly. Ipinako niya sa sahig ang kasamahan ni Ms. Siyo at pinatay ito. Gaya ng iba, sinipsip ni Jelly ang kaluluwa ng kasama ni Ms. Iniseo. Noon din ay lumitaw ang pinuno ng mga Demon Hunter na si Dujun. Nang makita si Pilguang, agad ginamit ni Dujun ang kanyang lakas para itulak siya sa lupa. Sunod-sunod na tumalsik ang mga gamit kay Pilguang. Ginamit ni Dujun ang buong lakas at binugbog si Pilguang hanggang sa mabuwal. Akala nila tapos na, pero hindi pa. Kinontrol ni Pilguang ang baril kay Dujun, pero sa isang tingin lang, naipihit ni Dujun ang baril pabalik sa kanya. Hawak ang baril, nilapitan ni Dujun si Pilguang pero pagkalabit ng gatilyo, nalaman niyang bitag lang pala ito. Pagkatapos tinakpan ni Pilguang si Dujun at pinatay sa saksak, saka sinipsip niya ang kaluluwa nito. Nakakatakot na nagbago ang anyo ni Pilguang, lalong lumakas ang kanyang kapangyarihan. Kinabukasan, pabalik na ng Korea ang tatlong demonyo. Dahil sa bagong lakas, tiwala silang makakabuo ng sariling mundo, habang nabalitaan naman ng mga Demon Hunter sa Korea ang gulo sa China kagabi. Nag-alala ang lahat sa paglakas ng mga demonyo. Dahil sa pagsipsip ng kaluluwa, naging katulad na sila ng mga mangangaso rito. Biglang dumating ang mga siga kina Junhui at sa kanyang ina. Nagtungo sila para maningil ng utang sa kanyang ama. Gabi na, nadama ni Hana na peligro sina Junhui at ang ina nito. Agad na nagtungo roon ang lahat ng miyembro ng grupo. Dahil hindi mabayaran ang utang ng mister, dinala ang mag-ina at si Junhoy sa hideout. Layo nilang operahan sila para kunin at ibenta ang kanilang mga organo. Buti na lang, dumating agad ang mga Demon Hunter at mabilis na hinarap ang lahat. Dahil manghuhuli sila ng demonyo, madali lang ang mga tao. Agad na ayos ang lahat. Nang makitang komatos ang ina, ginising ito ni Mayoke gamit ang kapangyarihan. Nagyakapan at naiyak sina Junhoy at ang ina. Ramdam ng lahat ang saya para sa kanila. Siya si Hapong, ang nakakatawang lalaki. Trabaho niya araw-araw ang maglinis ng dumi ng baka ng pamilya. Tinapos niya agad ang trabaho dahil may blind date siya. Pumunta ang dalaga sa tagpuan kasama si Hapong, pero nang makita ang itsura nito, kaagad siyang umalis. Pinigilan siya ni Hapong kaya hindi siya nakalayo. Sa kanilang pag-uusap, puro tungkol lang sa mga baka ang sinabi ni Hapong. Sa sobrang inis, nagpaalam ang dalaga at naiwan ang kanyang telepono sa mesa. Agad kinuha ni Hapong ang telepono at hinabol ang dalaga para ibalik ito sa kanya. Habang tumatawid sa kalsada, may paparating na truck na diretso sa dalaga. Agad tumakbo si Japong at sinipa ang dalaga palayo. Siya naman, diretsong nabangga ng truck. Napakalakas ng banggaan kaya agad na koma si Japong. Nakita ni Motak ang aksidente at agad niyang dinala si Japong sa ospital. Sa labas ng emergency room, umiiyak ang ama ni Japong para sa anak. Sinisi niya ang sarili sa hindi pagprotekta kay Japong. Sa tabi niya, batid ni Motak na ang batang ito ay sadyang mabait at masunurin sa kanyang mga magulang. Ito ang taong hinahanap ni Motak, ang sasali sa grupo ng mga mangangaso ng demonyo. Habang koma si Hapong, ginising siya ng dila ng baka. Talagang nataranta siya dahil hindi niya alam kung nasaan siya. Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumitaw si Yijin at lumapit kay Japong. Sinabi ni Yijin na nasa langit sila at namatay si Japong habang sumasagip ng tao. Hindi makapaniwala si Japong dito. Di pa niya nahanap ang mahal at may amang naghihintay sa kanya. Sabi ni Yijin, magigising si Hapong sa koma kung magiging mangangaso siya ng demonyo. Isip ni Hapong, tagalinis lang siya ng dumi ng baka. Takot siyang maging pabigat lang. Sabi ni Yijin, baliwala iyon dahil mabuting tao si Japong at nagsakripisyo lang siya para magligtas ng babae. Kailangan ng mga Demon Hunter ng tulad niya at pwedeng magsanay para lumakas. Sa kabilang banda, nagaganap ang paglilitis sa manlolokong si Park Seong. Nandoon din si Minji upang panoorin ang paglilitis. Lahat ay labis na nagalit nang hatulan lamang siya ng 3 taon na probasyon. Hindi matanggap ng mga nabiktima niya ang ganoong hindi makatarungang hatol. Nang dumaan si Park Seong sa likod para iwasan sila, nakasalubong niya ang 3 demonyo. Nataranta siya sa sitwasyong ito. Agad na kumilos si Hae-yun upang alisin ang 2 bodyguard na nasa tabi ni Park Seong. Nandoon sila para bawiin ang perang na-scam ni Park Seong. Kahit itinanggi niya ito, kitang-kita sa kanyang mga mata na nagsisinungaling siya. Pinahirapan siya ni Pilguang para paaminin kung nasaan ang pera. Nasa labas din si Minji ng elevator at biglang hinila papasok. Maya-maya, nabalitaan ni Ju Seok na nasa ospital ang kritikal niyang asawa kaya dali-dali siyang pumunta roon. Pinaghinalaan ng pulis si Park Seong. Maaaring pinatay niya si Minji bago nagpakamatay, pero gawa lang ito ng 3 demonyo. Agad namatay si Minji sa sobrang pagdurugo. Masakit na isinigaw ni Ju Seok ang pangalan ng asawa sa labas ng bintana. Lugmok si Ju Seok sa pagkamatay ng kanyang mag-ina. Sa burol ni Minji, nakiramay ang mga mangangaso ng demonyo.
Doon, nalaman ni Jusyok na buhay pa si Park Seong. Nagtaka siya kung bakit gustong magpakamatay ni Park Seong, ngunit siya ang nabuhay habang ang kanyang asawa ay hindi. Samantala, nakuha na ng 3 demonyo ang halagang umaabot sa 70 milyong dolyar. Pinag-iisipan nila kung ano ang gagawin sa lahat ng perang ito. Nakita ni Pilguang ang mga teritoryo sa labas ng lungsod. May mga demon hunter din doon gaya sa China. Pagkasali sa grupo, nagising si Japong na puno ng sigla. Sa tabi niya, hinihintay ni Motak ang kanyang paggising. Saka binalik ni Motak si Hapong para ipakilala sa grupo. Lahat ay labis na natuwa sa pagtanggap ng bagong miyembro. Binigyan si Hapong ng uniforme at nagpicture silang lahat bilang alaala. Pinuntahan ng mga demon hunter si Park Seong sa ospital para alamin ang nangyari sa elevator. Hinawakan ni Hana ang mukha niya para basahin ang kanyang alaala. Doon, nalaman niya na ang mga demonyo mula sa China ang naging sanhi ng lahat. Pagkahila kay Minji sa elevator, kinontrol ni Pilguang si Park Seong para patayin ito. Kahit nagmamakaawa si Minji dahil siya'y buntis, di siya nakatakas. Noong araw na iyon, pumunta si Pilguang sa noodle shop at pumasok na ikinagulat ni Somun. Pinuntahan ni Pilguang ang mga counter para mang-asar at kasing lakas na niya si Somun. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para yanigin ang gusali. Ginawa rin ito ni Somun para pigilan ang pagguho. Sa loob nagbanggaan ang dalawang teritoryo. Alam na nina Mayoke at Hana na si Pilguang ang demonyong hinahanap nila. Nagpatuloy sina Pilguang at Somun sa paglalaban ng kapangyarihan. Ang bintana sa tabi niya ay nababasag na at madudurog na. Nang tumigil si Pilguang, tumahimik ang lahat. Nagpunta lang siya roon para magpasikat. Hudyat ito ng bakbakan ng kabutihan at kasamaan. Pag-alis ni Pilguang sa shop, tila nang hina agad si Somun. Dinugo ang ilong niya, ganun din si Pilguang. Hindi rin niya maaaring maliitin si Somun. Nang araw na iyon, habang inililipat si Park Seong, hinarangan sila ng fire truck ni Jusyok. Gumamit siya ng hose para pabagsakin ang mga pulis. Sinugod ni Jusyok si Park Seong dahil kay Minji. Tinangka niyang palakulin ito pero buti na lang at napigilan siya ni Motak. Napaluha si Jusyok nang hindi niya napatay si Park Seong mismo. Inaresto si Jusyok at idinetin dahil sa obstruction of justice at tangkang pagpatay. Tunay na labis ang pagdadalamhati ni Somun sa kalagayan ni Jusyok. Sinisi niya si Jusyok sa kabutihan nito. Ngunit ang pagkawala ng kanyang mag-anak ay nagpaguho kay Jusyok. Hindi na niya kaya pang magpakatatag. Sa loob ng kulungan ni Jusyok, nilapitan siya ng 2 preso upang manggulo sa kanya. Kinutya nila si Jusyok gamit ang malulupit na salita. Napuno siya kaya binugbog ang isa hanggang mahimatay. Pinigilan siya ng mga gwardya at dinala sa Bartolina. Sa gitna ng hirap, naisip ni Jusyok ang mamatay. Gusto na niyang mamatay para makasama ang kanyang pamilya. Nang sipain ni Jusyok ang upuan, biglang may pumasok na demonyo sa kanyang katawan. Napigtal din ang kamisetang nakapulupot sa kanyang leeg. Iniligtas siya ng isang demonyo. Noong umagang iyon, nataranta si Hapong dahil may naamoy siyang masangsang. Tila amoy demonyo ito sa kanyang sakahan. Pumunta sila sa sakahan pero walang demonyo. Pinagsabihan si Hapong at humingi siya ng paumanhin dahil magkahawig ang amoy. Paalis na sila nang maramdaman ni Hana na may mga demonyo nga roon. May 2 grupo ng mga demonyo sa malapit. May grupo sa mga damuhan sa tabi ng highway. Ang isa pang grupo ay nasa Dongin Museum. Agad pagkatapos noon, naghiwa-hiwalay ang lahat upang habulin sila. Pupunta sina Miyok at Chairman Jiang Mul sa museo, habang ang iba naman ay maghahanap sa mga talahiban. Habang pumapasok sina Miyok at Jiang Mul sa museo, nakita nila si Pilguang. Pumatay siya ng isang tao gamit ang bala. Binaba ni Pilguang ang baril at lalaban sila ng manumano. Biglang lumitaw si Hae-eun at sinugod sina Miyok at Jiang Mul. Sinubukan nilang dalawa na sugurin si Pilguang, ngunit napakalaki ng agwat ng lakas nila. Sa isang pitik lang ng kanyang kamay, napalipad niya ng malayo ang dalawa. Sa kabilang banda, hindi makontak ni Somun sina Miyok at Jiang Mul. Naramdaman niyang may mali, kaya pumunta sila ni Motak sa museo. Balik kina Miyok at Jiang Mul, kasalukuyan silang binubugbog ng demonyong si Hae-eun. Ganoon na lang, sumabak sa labanan ang 2 panig, habang si Pilguang ay nakatayo sa gilid na may interes at pinapanood ang laban. Habang papatayin na sana ni Miyok si Hae-eun gamit ang sibat, agad ginamit ni Pilguang ang kanyang panloob na lakas upang pigilan siya. Kinontrol niya ang sibat sa kamay ni Miyok para itutok kay Jiang Mul. Sa gitna ng laban, biglang tinamaan si Pilguang ng kutsilyo at agad lumitaw ang teritoryo ni Somun. Nagharap at naglaban sina Pilguang at Somun. Naitulak pa atras si Pilguang at hindi nasugatan si Somun. Ibinuhos nila ang lahat para manalo. Excited si Pilguang na harapin ang malakas na kalaban, gaya ni Somun. Nagpalitan sila ng mga atake sa isang matagal at dikit na laban. Pero dahil sa isang pagkakamali, napatalsik ni Pilguang si Somun sa pader. Dahil sa mga demonyo, paralisado si Somun. Naalala niya ang pagkamatay ni Minji at ang asawang si Jusyok. Lalong lumalim ang galit sa loob ni Somun. Ginamit ang buong lakas para tawagin ang teritoryo at nakalaya. Itinaas ni Somun si Pilguang at iginapos sa ere. Sa sandaling matatapos na ang laban, biglang lumitaw si Jiang Mul. Napansin ito ni Pilguang at tinutukan si Jiang Mul.
Sinalo agad ni Sumun ang bala. Paglingon niya, nakatakas na si Pilguang. Sa kabilang panig sa tulong ni Motak, madaling natalo ni Miok ang demonyong si Hae-yun. Pagkatapos tinawag ni Miyoki ang demonyo sa loob niya. Samantala, hinahabol ni Hana at Jipong si Gaily sa damuhan. Mas mabilis siya kaysa sa inaasahan. Hindi na nagamit ni Jipong ang kanyang ilong. Lumitaw si Gaily at sunod-sunod na umatake. Upang mahanap si Gaily, ginamit ni Hana ang pandinig. Pagkatapos ng laban, si Hana ang nagwagi rin. Nabulag si Gaily sa isang mata sa sariling kamay. Tumakbo siya agad upang makaligtas. Sa base, sinisi ni Jangmul si Somon dahil sinalo nito ang bala dahil siya ang pinaka-importante sa mga counter. Maaaring mamatay siya, pero hindi pwedeng mamatay si Somon. Umaasa kay Somon ang lahat ng miyembro ng grupong ito. Wala silang magagawa kung wala siya. Sa kabilang banda, matapos makabalik, labis na nagalit si Gaily nang makita niyang nabulag ang kanyang mata. Gustong makaganti ni Pilguang pero hindi pa oras. Mas malakas si Somon, pero habang lumalakas si Pilguang, lalo niyang gustong makuha ang kaluluwang iyon. Sa kulungan, matapos masapian si Jusyok, madalas siyang managinip ng kakaiba. Sinusubukan ng demonyong akitin at manipulahin ang isipan ni Jusyok para pasamain siya. Nagising si Jusyok sa takot at ngayoy nakatayo sa hangganan ng kabutihan at kasamaan dahil sa demonyo. Kinabukasan, umalis na si Jipong sa mga mangangaso. Dahil sa nangyari, pakiramdam niya wala siyang silbi. Natakot siyang maging pabigat siya sa lahat kung mananatili siya. Nang gabing iyon, pinuntahan siya ng grupo para pabalikin. Akala ni Jipong ay nawala na ang pang-amoy niya sa mga demonyo. Di niya alam kung bakit bigla na lang itong lumitaw at nawala rin agad. Ayaw nang bumalik ni Jipong. Ayaw niyang maapektuhan ang lahat dahil sa kanya. Tapos, pinauwi na niya ang grupo. Bukas, nasa bukid si Jipong nang maalala niya ang mga demon hunter. Sinikap niyang limutin ito, ngunit bumabalik pa rin ito. Bigla siyang pinabalik ng ama para magdala ng plum at alak na bigas sa punong bayan. Sa bahay ng alkalde, gusto ng anak na ibenta ang burol, pero tumanggi ang ama. Biglang kinuha ng anak ang kutsilyo sa bulsa at sinugod ang ama. Sa sandaling mapanganib na iyon, biglang lumitaw si Jipong. Sinaksak ng anak ang ama sa binti. Sinapian ng demonyo ang anak. Nabaliw siya at tinangkang saksakin si Jipong pero nabigo. Nang makatakas ang ama, hinabol niya ito agad. Sinubukan din ni Jipong na habulin siya upang pigilan siya. Pagkatapos, pinugbog siya. Sinugod ng ama ni Jipong ang anak ng mayor pero hindi ito nasaktan at hinimatay si Jipong sa suntok ng anak. Pinagpapalo ng pala si Jipong habang pinoprotektahan ng ama. Samantala, papunta na roon si Hana at Sumun matapos mabalitaan ang nangyari. Nang idiniin ang mukha ni Jipong sa tumpok ng dumi, naamoy ng kanyang ilong ang amoy ng isang demonyo. Biglang lumakas si Jipong, binugbog niya ang anak. Dumating si Hana at Sumun at napanood nila si Jipong na pinahihirapan ng anak. Lubos na tinalo ni Jipong ang anak. Pagkatapos, gusto ni Sumun na patawag ni Jipong ang demonyo sa anak. Unang beses niya itong ginawa, kaya gusto na ni Jipong na bumalik sa mga mangangaso. Gusto niyang iligtas ang mundo. Ito ang panahon na mas kumpiyansa siya kaysa dati. Bago ang trial, nagkita si Jusyok at ang kanyang abogado. Pinayuhan siyang iwasan ang mga dehadong tanong. Pag mahirap, sabihing hindi niya alala. Nahati ang isip ni Jusyok, ang isang bahagi ay nakikinig sa sinasabi ng abogado. Sa kabilang banda, bulong ng demonyo sa kanya. Kinabukasan, nilitis na si Jusyok. Nandoon ang buong grupo ng Demon Hunters. Tumestigo si Motak para kay Jusyok tungkol sa pagharang sa sasakyan ng pulis. Dahil sa tingin niya ay wala itong intensyong pumatay noon. Nasa ibaba rin ang mga demonyong sina Pilguang at Gaily. Sa itaas, sinabi ni Jusyok na nagsisisi siya, pero kung babalik siya, papatayin pa rin niya si Park Seong. Nagulat ang buong korte. Mukhang unti-unti nang nasisipsip ng kaluluwa ni Jusyok ang dugo ng demonyo. Agad na ipinagtanggol ng abogado si Jusyok. Nabigla pa siya sa pagkawala ng asawa, kaya humiling ng pagpapaliban ng pagdinig. Sa ibaba, hindi rin maintindihan ni Somon si Jusyok. Masayang ngumiti si Pilguang. Sa labas, hinabol ni Somon si Jusyok para pagsabihan. Sabi ni Jusyok, hindi niya mapapatawad si Park Seong. Iyon ang katotohanang gusto niyang pagbayaran ni Park Seong. Gabing iyon, pinasok ni Pilguang at Gaily ang bahay ni Jusyok. Inisip ni Pilguang na ililigtas siya ni Jusyok, kaya aakitin niya ito sa kanyang panig. Sa korte, napansin ni Pilguang na pinipigil ni Jusyok ang demonyo, kaya kinabukasan ay dinalaw niya ito sa kulungan. Tinukso niya si Minji para inisin si Jusyok. Nagreklamo ang gwardya sa ingay, kaya pinatay agad siya ni Pilguang. Tapos, sinira niya ang recording camera. Tutulungan daw ni Pilguang si Jusyok na mabunyag ang sanhi ng pagpanaw ni Minji, ngunit ililihim muna ito. Nagkita naman sina Hana at Dosik. Sa paghawak ni Dosik sa kamay niya, nabasa ang mga alaala nito. Noong nakaraang mga taon, nakoma si Hana sa ospital at laging nagbabantay si Dosik para alagaan siya. Isang araw, sumali siya sa mga mangangaso ng demonyo at umalis. Dito napagtanto ni Hana ang pagmamahal ni Dosik.
Habang naglalakad sa kalsada, naamoy ni Jipong ang isang demonyo. Napagtanto niyang ito ang amoy ng demonyong si Gelly. Agad na sinundan ng grupo ang bakas. Samantala, hinarap ni Gelly ang mga kriminal para bawiin ang pera pero tumanggi ang boss. Pinaharap siya sa mga tauhan nito pero kaya ba nila siya? Mabilis niyang pinabagsak ang lahat kasabay ng pagdating ng grupo ng mga manggangaso ng demonyo. Natakot si Gelly at tumakbo palayo nang makita niya iyon. Ginamot ni Somo ng boss habang tinugis sila ni Jipong. Sinira ni Gelly ang mga air duct para harangan ang mga humahabol. Nalanghap ito ni Jipong at nagkaproblema ang kanyang ilong. Dahil dito, mabilis na nakatakas si Gelly ng ligtas. Kinagabihan pumunta sina Motak at Somon sa labahan. Inisip ni Motak na ito ang lugar na madalas puntahan ng grupo ng money laundering sa freezer room. Tama nga, ito ang lugar na ginagamit nila para maglaba ng pera. Sa isang himala, biglang nabura ang mga datos sa computer. Nadiskubre ng dalawa na may isa pang tao sa loob. Agad nilang tinugis ang taong iyon, ngunit nakatakas pa rin siya. Sa kabilang banda, pumunta sina Pilguang at Gelly sa kulungan. Pumasok sila sa kulungan ng may dignidad. Mahinahong tinalo ang bawat gwardiya. Hinarap ni Joseok si Pilguang para sa katotohanan. Pero tumanggi ito kaya nagalit siya. Hindi niya kaya ang demonyong si Pilguang. Sunod siyang pinahirapan ni Gelly. Binugbog siya hanggang sa dumanak ang dugo. Gusto ni Pilguang na kumampi siya bago ibunyag ang katotohanan. Tumba si Joseok, Alice Pilguang at Gelly. Kinabukasan, inilipat si Joseok sa klinika ng kulungan. Muling lumitaw ang panaginip tungkol sa demonyo. Ginamit si Minji para manipulahin siya. Gising ni Joseok, sumigla siya agad. Iba na ang pakiramdam niya kaysa dati. Biglang may 2 bilanggong ng gulo. Dahil sa lakas mula sa demonyong kaluluwa, madaling tinalo ni Joseok ang 2 bilanggo. Parang demonyong nagpapahirap si Joseok na mag-isang lumabas ng kulungan. Kahit saan siya magpunta, bumabagsak ang mga gwardiya. Di mapigil si Joseok at agad niyang tinalo ng gate ng kulungan. Nagulat si Somon nang makitang sinapian si Joseok. Sinubukan niyang paalisin ang demonyo, pero pinigilan siya nito. Binalaan siya ni Joseok na huwag makialam dahil gagawin niya ang lahat para maipaghiganti si Minji. Sinubukang pigilan ni Somon si Joseok pero bigo siya. Di niya akalaing ganoon kalakas si Joseok. Ipinako siya ni Joseok sa pader gamit ang bakal na bakod. Tinawag ni Somon teritoryo pantakas. Pinaputukan ng pulis si Somon, pero sinalo ito ni Joseok. Ginamit ni Somon ang kapangyarihan para pigilan ang iba pang pulis. Pagbalik, wala na si Joseok. Nang oras na iyon, nagnakaw siya ng truck sa kalsada para tumakas. Sa likod, napanood ng 2 demonyo ang lahat. Sinunod ni Joseok ang turo ni Pilguang at simula pa lang ito ng kanyang plano. Nabalitaan ni Motak na nakatakas si Joseok sa bilangguan, kaya agad siyang pumunta sa ospital ni Park Sung para mag-inspeksyon. Sa loob naroon pa rin si Park Sung at walang anumang kakaiba o palatandaan ng sapilitang pagpasok. Kinagabihan pinuntahan ng pulis ang ina ni Joseok para sabihing nakatakas ito. Talagang nabigla ang ina nang marinig niya ang balita. Sinabihan ng mga pulis ang ina na agad silang ipagbigay alam kung makita niyang muli si Joseok. Ngunit sigurado ang ina na hindi na babalik si Joseok. Pagkaalis ng mga pulis, tinawag agad ng ina si Joseok. Naging emosyonal silang dalawa. Hindi napigilan ng inang sisihin si Joseok sa kanyang mga ginawa. Pumunta lang si Joseok para masilayan ang ina bago umalis muli dahil marami pa siyang gagawin. Nagluluto ang ina ni Joseok nang palihim siyang lumabas. Sa labas, nakaabang ang mga pulis at pinalibutan siya agad. Dahil sa lakas ni Joseok, hindi na nila siya makontrol. Itinaas niya ang lahat sa ere at itinutok ang mga baril sa kanila. Sa loob ng bahay, nasaksihan ng ina ang lahat, ngunit ayaw ni Joseok na pumatay ng kahit sino dahil may natitira pa siyang pagkatao. Inalis niya ang mga humarang sa kanya at umalis na. Makalipas ang kaunti, sinundan ng ina si Joseok. Balak niyang magpaalam sa ina, pero nang makitang paparating sina Hana at Somon, agad siyang umalis. Nahimatay ang ina sa habag sa anak. Ginamit ni Hana ang psychic powers upang mahanap si Joseok. Ang kakaiba, kaya niyang makita ang teritoryo. Talagang iba siya kumpara sa ibang mga demonyo. Sa teritoryo, pinatitigil ni Hana si Joseok, pero itutuloy pa rin niya ang paghihigante. Nagpulong ang grupo tungkol sa kaso ni Joseok. Di pa rin maunawaan ni Somon kung bakit nasapian si Joseok. Sumasapilang ang mga demonyo sa mga taong kasing sama nila. Inisip ni Yijen na dulot ito ng galit ni Joseok. Takot ang lahat sa bago niyang lakas. Paano kung makapatay pa siya muli? Nasa ospital na ang ina ni Joseok. Binabantayan siya ni Hana at Somon. Sa tapat, nagmamasid si Joseok dahil nag-aalala sa kanyang ina pero ayaw magpakita. Maya-maya'y sumulpot ang mapang-udyok na si Gelly. Ginalit niya si Joseok nang banggitin ang pamilya nito. Binalaan siya nitong huwag silang bastusin, sabay alis. Sa sandaling iyon, lumitaw din si Pilguang. Natatakot sila na maapektuhan si Joseok ng kanyang ina kaya gusto nilang gumawa ng paraan para hindi ito mangyari. Hindi nagtagal, may 2 demonyo na lumitaw sa ospital. Habang inooperahan ang ina ni Joseok, pinaalis ni Pilguang ang mga doktor at tinanggal ang oxygen tube nito. Biglang lumitaw ang teritoryo.
Naramdaman ng dalawang demonyo na paparating na ang grupo ni Somon. Agad silang umalis. Sa labas, nakita nila si Somon. Pinindot ni Gelly ang fire alarm at nagkagulo. Sinamantala ito ng dalawang demonyo at nakatakas. Nang tumigil ang paghinga ng ina ni Joseok, iniligtas siya ni Miyok gamit ang kanyang kapangyarihan kahit dinugo ang ilong nito. Bumalik sa normal ang tibok ng puso ng ina. Samantala, iniimbestigahan ni Motak ang pagkamatay ni Chung Jae, ang kasabwat ni Park Sung sa panloloko. Dito, natuklasan ni Motak na peke ang bangkay sa lugar ng sunog ng kotse. Buhay pa siya at nagtatago kung saan gusto ni Chung Jae na makatakas gamit ang perang nilinis na. Kailangang mahanap siya agad bago kumilos si Pil Guang. Noong gabing iyon, si Jipong ang nagbantay kay Park Sung sa ospital. Habang kausap si Jang Mul, may naamoy si Jipong. Tunay ngang amoy iyon ng demonyo, kaya't dali-dali siyang pumasok upang tingnan. Sa loob, pinatay na ni Jelly ang lahat ng gwardya at mga doktor. Agad niyang dinakip si Park Sung. Pumunta si Ju Seok sa sementeryo ni Minji. Hirap pa rin siyang tanggapin ang pagkamatay nito. Biglang ipinatawag ni Pil Guang ang teritoryo. Hawak niya ang manlolokong si Park Sung at ginamit itong pain para kay Ju Seok. Ngayon, papunta na ang mga demon hunter sa ospital. Sa kabilang panig, naghihintay sina Pil Guang at Gelly sa kaguluhang gagawin nila. Maya-maya, nasa tabi na ni Park Seong si Ju Seok. Nayanig si Park Seong sa anyo nito. Agad sinakal ni Ju Seok si Park Seong habang bumabalik sa isip niya ang paglilitis at pagkamatay ni Minji. Sa tindi ng galit, pinalutang niya si Park Seong sa ere. Biglang dumating si Somon sa oras. Sinabi ni Somon kay Ju Seok na hindi pumatay si Park Seong kay Minji. Giit ni Hana, si Pil Guang ang may gawa ng lahat at kinontrol si Park Seong para patayin ang asawa nito. Pero hindi ito pinansin ni Ju Seok. Malamig niyang binali ang leeg ng manlolokong si Park Seong. Pagkatapos noon, agad na inatake ni Ju Seok sina Hana at Somon. Malubhang nasugatan si Hana nang saksakin siya ng kutsilyo. Sunod, sinipsip ni Ju Seok ang kaluluwa ni Park Seong. Namumula ang mata, nangitim ang mga ugat sa katawan niya kaya sinubukan siyang pigilan ni Somon. Isinantabi ni Somon ang emosyon laban kay Ju Seok. Ginamit ang buong lakas para itulak siya pababa. Ipinako ni Somon si Ju Seok sa lupa at sunod-sunod siyang sinuntok sa mukha. Lumaban din si Ju Seok nang magising ang kanyang demonyo. Ginantihan niya ng mga suntok si Somon habang sabik na nanonood sina Pil Guang at Gelly mula sa itaas. Tatalon si Gelly para sipsipin ang kaluluwa ni Hana habang si Pil Guang naman kay Somon. Sa ibaba, matinding naglalaban ang dalawa at lamang na si Somon. Nag-alinlangan siya kay Ju Seok pero nagpa siya pa ring tawagin ang demonyo sa loob nito. Biglang tumabi si Pil Guang at tinukso si Somon. Inamin din niyang kasalanan niya ang nangyari kay Ju Seok. Naglaban ang dalawa gamit ang kanilang kapangyarihan. Hinila ni Pil Guang si Ju Seok at itinulak si Somon palayo. Nang lumingon si Somon, wala nang tao roon. Wala na sina Pil Guang at Ju Seok. Sa itaas, pinahihirapan ni Gelly si Hana. Sugatan at hindi na makalaban si Hana. Pinatungan siya ni Gelly at nagbitiw ng huling salita bago siya patayin. Nang mamamatay na si Hana, dumating agad si Somon at tinulak si Gelly. Umakyat din si Somon. Tumakas si Gelly sa takot habang hinahanap si Pil Guang. Nang maibalik si Ju Seok, nagising siya na may kaluluwa ng demonyo. Kausap ng demonyo ni Ju Seok si Pil Guang. Malakas daw ang loob ni Ju Seok kaya di niya ito makontrol. Gusto nitong may gawin si Pil Guang para lalong maghiganti si Ju Seok. Dapat pukawin ang puot kay Ju Seok. Ligtas na naibalik ng lahat si Hana. Kailangan lang niyang magpahinga. Sinabi ni Somon kay Motak na si Pil Guang ang may gawa nito kay Ju Seok. Nagsisimula na ang paghihiganti ni Ju Seok. Tinutugis niya si Park Seong at ang buong grupo ng manloloko. Pinayuhan ni Motak si Somon na iwanan ang relasyon kay Ju Seok dahil iba na siya. Demonyo na si Ju Seok, kaya huwag mag-atubiling patayin siya. Sa panig na ito, nagising na ang tunay na pagkatao ni Ju Seok. Nataranta siya sa mga panunukso habang ginugulo ni Pil Guang ang kanyang isip para paigtingin ang galit ni Ju Seok. Gagawin niyang demonyo si Ju Seok. Ginamit niya ang pagkamatay ni Minji Ujukan ito. Agad kinuwelyuhan ni Ju Seok si Pil Guang para magtanong. Gusto niyang malaman ang lahat. Paulit-ulit na itinanggi ni Pil Guang na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Minji. Isinisi niya ito sa manlolokong si Chung Jae na nagtatago kasama ang milyon-milyong won. Binalitaan siya ng tauhan sa pagpanaw ni Park Seong. Si Ju Seok ang pumatay kay Park Seong, isang delikadong dating bilanggo. Takot na si Chung Jae na hanapin siya ni Ju Seok. Si Jelly ay nagbago na ng isip. Gusto na niyang iwanan ang tabi ni Pil Guang. Iniwan silang mag-isa kagabi. Inisip lang ang sarili at pinabayaan ang mga kasama. Nagpanggap si Gelly na abogado para makita si Hee-yeon sa kulungan at walang awa silang pinaslang. Sa labas, nakatagpo ni Gelly si Pil Guang. Dito, hindi siya nag-atubiling tapusin ang relasyon nila. Dahil sa ginawa ni Pil Guang, ayaw na ni Gelly sa kanya. Noong araw na iyon, inimbestigahan ni Jae-pang ang isang sindikato na nanloloko ng mga matatanda sa pagbebenta ng apartment. Nagpanggap na buyer ng bahay si Jae-pang. Sa narinig niya, muntik na siyang mauto ng mga manloloko. Sa labas narinig ni Motak lahat at nagalit ng sobra.
Agad niyang sinabi kay Jaipang na agad umatras at bumalik sa base matapos makuha ang impormasyon. Plano ng grupong buwagin ang sindikato. Takot ang lahat sa paghihiganti ni Gyuseok sa mga sangkot, partikular na sa utak nitong si Chongjai. Gusto ni Motak na mahanap agad nila si Chongjai bago pa man siya maunahan ni Gyuseok. May isang lalaki sa video na naitala ni Jaipang na tauhan ni Chongjai. Pumunta sila sa pugad ng mga scammer. Ibinato ni Hana ang isang lalaki sa pinto pero sa loob mga siga ang bumungad sa kanila. Nagpatuloy sila sa paghahanap habang naiwan si Hana para harapin sila. Sa badminton court, minamanipula nila ang isip ng lahat. Dumating ang mga hunter at agad na naghiwa-hiwalay. Madali nilang tinalo ang mga kalaban. Nang may nagtangkang tumakas, agad itong hinabol ni Mayok. Nahuli ni Mayok ang lalaki, pero nagulat siya sa pagkakakilanlan nito kaya nakatakas ito. Nahuli na ang lahat sa loob. Sinuri ni Hana pero walang nakaalala kay Chongjai nang biglang lumitaw ang kaibigang si Dosik. Niyaya siya ng lahat na magsalusalo. Nang malasing-lasing si Dosik, tinanong siya kung bakit gusto si Hana. Diretsong sinabi ni Dosik ang lahat ng katangian nito, pero nainis si Jipong. Nagselos siya nang biglang may dumating na gustong agawin si Hana. Agad na umalis si Jipong sa mesa, kaya nagulat ang lahat at hindi maintindihan ang nangyayari. Noong araw na iyon, pinuntahan ni Miok ang binatang tumakas noong nakaraang araw. Pinagalitan niya ito sa pagsama sa masasamang loob, pero niyaya rin siyang kumain. Dati na siyang tinulungan ng binata sa isang misyon. Habang tinitingnan ng binata noon, naalala ni Miok ang kanyang yumaong anak. Palagi niyang hinangad na maging mabuting tao ang binata, ngunit ngayon ay naging ganito na siya. Samantala, nag-iisang nakaupo si Jusiok at naalala ang sinabi ni Pilguang na si Chongjai ang may kasalanan nito. Naalala ni Jusiok ang insidente 2 taon na ang nakalipas. Ang mga biktima ng scam kasama ang pamilya niya ay nagprotesta sa Baidu pero binaliwala ni na Park Seong at Chongjai. Malaya pa sila noon at walang magawa sino man. Noon, hinarang din ni Minji ang kotse ni Chongjai. Lumuhod at nakiusap si Minji na ibalik ang pera, pero pinahiya lang siya. Dinuraan siya ni Chongjai sa mukha at pinaryahan pa ang bibig. Noong panahong iyon, tinrato siyang parang hayop. Pinuntahan siya ni Jusiok pero binugbog ng mga tauhan ni Chongjai. Napilitang magtiis sina Jusiok at Minji. Dahil sa galit, hinanap ni Jusiok si Chongjai para maghigante. Pagkakain ng gabing iyon, inihatid ni Miok ang binata. Pinagmamasdan niya ito mula sa malayo nang biglang lumitaw si Motak. Pauwi. Nabangga nila ang isang kakaibang lalaki. Napansin ni Motak ang tattoo na rosas sa leeg ng lalaki, na tatak ng sindikato. Maya-maya, pinuntahan siya nito sa bahay para patayin dahil sa pagmamanman ng mga pulis. Sinasakal niya ang binata nang dumating sina Miok at Motak. Pinabagsak ni Miok ang lalaki sa isang suntok. May napansin naman si Motak na tumatawag sa bulsa nito. Nirecord niya agad ang usapan. Sa base, ipinarinig niya ito sa lahat. Narinig doon ang boses ng isang kasamahan. Binanggit niya ang pangalan ni Chairman Lee. Agad na nakilala ng lahat na si Lee Chongjai iyon. Mukhang nasa isang golf club siya. Agad pagkatapos noon, naghanap ang lahat ng mga golf club sa lungsod. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Hana na malapit si Jusiok. Pinuntahan ni Jusiok ang doktor na gumawa ng death certificate ni Chongjai. Huli na nang dumating sina Sumun dahil nakaalis na siya matapos bulagin ang doktor dahil sa maling pagsusuri nito sa bangkay. Totoo ang hinala ng lahat. Kaya naman, may gustong makahanap kay Chongjai bago pa siya saktan ni Jusiok. Kinagabihan, nakipagtagpo si Dosik kay Hana sa pamilyar na lugar. Sabik niyang hawak ang bulaklak habang naghihintay. Naglakad-lakad sila para sariwain ang kanilang mga alaala. Dito rin sila unang nagkakilala. Inilahad ni Dosik ang kanyang nararamdaman, ngunit tinanggihan ito ni Hana. Gusto niyang tapusin na ito ng walang paliwanag. Pag-alis ni Hana, nalaglag ang bulaklak ni Dosik at kinuha ni Gili. Sinipa ni Gili si Dosik sa hagdan at inatake si Hana. Nagbanggaan ang dalawa para magpalitan ng galaw. Sa gitna ng laban, dehado si Hana at mukhang hindi na kaya si Gili. Sugatan ang isa niyang mata at nawawalan na siya ng kontrol. Nilapitan ni Gili si Hana para sa huling galaw. Biglang humarang si Dosik kaya sinaksak siya ni Gili sa likod at bumagsak. Nagulat si Hana sa ginawa ni Dosik. Papapatayin na sana ni Gili si Dosik nang biglang itinulak siya ni Hana palayo. Tila umabot na sa sukdulan ng galit ni Hana. Ipinangako niya sa sarili na tatalunin niya si Gili ngayon din. Sinugod niya si Gili para iganti si Dosik, pero dahil dehado na, agad na sinaksak ni Gili si Dosik. Nagalit ng husto si Hana. Habang gusto niyang patayin si Gili, biglang may kapangyarihang pumigil kay Hana. Si Pilguang iyon. Ginamit niya ang kapangyarihan para sakalin si Hana at saktan ito. Hindi siya naroon para iligtas si Gili, kundi para angkinin ang lahat ng kaluluwa. Sinakal din niya si Gili para ipakita ang mangyayari kung iiwan siya nito. Sa isang pitik lang pinatalsik niya sina Hana at Gili. Pagkuway tinangka niyang nakawin ang kaluluwa ni Dosik. Ginamit ni Hana ang huling lakas at tinulak si Pilguang para iligtas si Dosik sa kamatayan. Pagbalik ni Pilguang, nakatakas na ang lahat. Samantala, nakita ng Demon Hunters sina Hana at Dosik na sugatan.
Dinala si Dusik pabalik sa base para gamutin. Dahil sa tulong ni Miyoke, sinuwerte siyang mabuhay. Agad ding nagising si Dosik pagkatapos, ngunit hindi niya maalala ng malinaw ang lahat. Malabo lang niyang naalala na nasa panganib si Hana. Agad sinabi ni Hana na isa lang itong maliit na aksidente na himatay si Dosik habang inililigtas. Pinura ni Hana ang alaala nito para hindi siya magpanik. Ngayon, estranghero na sila sa isa't isa. Wala na ang magagandang alaala ng kanilang pagsasama. Mula sa kanilang masasayang sandali, ang alaala ng unang pagkikita ni Hana at Dosik ay naglaho na. Sa kabilang banda, umuwi si Jelly na puno ng sugat ang kanyang katawan. Galit pa rin siya sa ginawa ni Pilguang at nangakong gaganti anuman ang mangyari. Nagtataka rin si Gilly kung bakit naging napakalakas ni Hana noon. Kinabukasan, muling nagtagpo sina Hana at Dosik. Wala na siyang anumang bakas ni Hana. Dating magkalapit, ngayoy naglampasan na lang na parang hindi kailanman nagkakilala. Nag-recruit si Chongjai ng malalakas na tauhan bilang proteksyon sa takot na sugurin siya ni Jusyok. Sabay nito, ibinalik ng kanyang mga tauhan ang binatang Jong para tanungin. Natutuwa man si Chongjai kay Jong, may lihim siyang balak. Pinaratangan niya si Jong na kasabwat ni Motak at Miok pero itinanggi ito ni Jong. Iginiit ni Jong na tapat pa rin siya kay Chongjai. Para subukin siya, pinigyan ni Chongjai si Jong ng gawain habang pinuntahan ni Miok ang apartment nito. Nang makita niyang magulo ang lahat, agad niya itong nilinis. Kasabay nito, pumalik din si Jong. Nang makita niyang pumasok si Miok sa kanyang bahay nang walang paalam, labis siyang nainis. Pinapauwi ni Jong si Miok pero ayaw nito. Nakita ni Miok ang insenso at naalalang anibersaryo ng kamatayan ng lola ni Jong. Naghanda agad si Miok ng alay na pagkain. Nang makitang abala siya, tinimplahan siya ni Jeong ng juice pero nahilo siya pagkainom nito. Lumabas na nilagyan pala ni Jong ng pampatulog ang baso ng orange juice. Ito rin ang utos na ibinigay sa kanya ni Chongjai. Agad niyang tinawagan si Chongjai upang sabihing ayos na ang lahat. Dinala si Miok sa isang abandonadong bahay. Nakatali na ang mga kamay at paa niya at bantay siya ng mga tauhan ni Chongjai. Pagkagising ni Miok, pinatatawagan sa kanya si Motak. Plano niyang patayin ang dalawa pero lingid sa kanya. Malapit na silang magbayad. Maya-maya, dumating na si Motak. Hindi siya nagsalita at agad na inatake ang mga ito. Madali lang hinarap ni Motak ang bawat isa sa kanila. Dahil hindi kaya si Motak, tinutukan ng kutsilyo ng tauhan si Miok para manakot. Kumawala si Miok at mabilis na natalo ang lalaki habang pauwi naman si Jong ng walang kamalay-malay. Sinabi niya sa sarili na hindi niya kasalanan ang nangyari kay Miok. Nagkataon lang na siya mismo ang pumunta roon. Pagpasok niya sa bahay, nandoon na si Jusyok. Alam niyang si Jong ang nagdala ng pera para kay Chongjai. Pumunta roon si Jusyok para lang tanungin kung nasaan si Chongjai. Kasabay nito, hinuhuli ni Miok at Motak ang tauhan ni Chongjai. Pumunta ang dalawa kay Chongjai base sa turo ng tauhan. Nag-golf si Chongjai nang di alam na paparating na ang kinatatakutan. Habang nananakot siya ng empleyado, may lumipad na bola sa kanya. Biglang bumukas ang mga sprinkler at nagwisik sa paligid. Ang gumawa ng mga iyon ay walang iba kundi si Jusyok. Nataranta si Chongjai nang makita ito. Tumakbo siya pero nahuli siya ni Jusyok. Pinagsasapak niya sa mukha si Chongjai nang matindi. Biglang sumulpot si Motak bit-bit ang baril. Sa isang pitik ni Jusyok, tumalsik si Motak. Nagtuos ang dalawa pero dehado sila sa lakas. Di napigil ni Motak si Jusyok. Samantala, itinakas ni Miok si Chongjai habang hinahabol sila ni Jusyok. Pinigilan ni Motak si Jusyok pero paulit-ulit siyang sinuntok nito sa mukha. Nang umalis si Jusyok, nakaposas siya kay Motak. Pinapatanggal ito ni Jusyok pero hindi ito ginawa ni Motak. Galit na galit si Jusyok. Sinakal niya si Motak hanggang sa mabulunan ito. Sinisi ni Jusyok ang lahat sa pagharang sa kanya para sa isang walang kwentang tao. Pinatigil siya ni Motak, pero sa tindi ng galit, muling lumitaw ang demonyo kay Jusyok. Inutusan siyang pumatay, pero pinatawad ni Jusyok si Motak at binasag na lang ang kanyang mga posas. Sa kabilang banda, palabas na sina Miok at Chongjai, ngunit biglang huminto ang sasakyan at si Jusyok ang nagmamaneho. Agad na tumakbo si Miok upang pigilan si Jusyok, ngunit wala siyang nagawa. May galit sa kanyang mukha, nilapitan ni Jusyok si Chongjai at sinakal siya. Biglang binaril ni Motak sa balikat si Jusyok, kaya nakatakas si Chongjai. Tinapon ni Jusyok si Motak at agad hinabol si Chongjai. Biglang lumitaw ang kabilang teritoryo. Napagtanto ni Jusyok na dumating na ang grupo ni Somon, kaya tumalon siya sa lawa at tumakas. Dumating si Somon at nakita niyang malubha ang sugat ni Motak. Alam din niya na si Jusyok ang may kagagawan ng lahat. Bumalik si Jusyok na may malubhang sugat sa balikat. Nagpakita ang demonyo sa kanya dahil sa pagsuway. Si Jusyok mismo ang nag-alis ng bala sa sarili. Naalala niya ang sabi ni Pilguang, para makapaghiganti, dapat mamatay ang mga hunter.
Sa kabilang banda, ginagamot ni Miok ang sugat ni Motak. Hindi na nila natunton sina Chongjay at Ju Seok, pero kahit paano ay napigilan nila si Ju Seok sa pagpatay. Natatakot si Motak na lalo pang lumakas ang galit ni Ju Seok na nangangahulugang lalakas din ang demonyo sa loob niya. Kaya hindi tiyak kung ano pang malulupit na bagay ang gagawin ni Ju Seok bukod sa paghihiganti kay Chongjay. Pinuntahan ni Ju Seok si Pilguang kung saan minanipula nito ang kanyang isipan. Sabi ni Pilguang, para makaganti, dapat silang patayin ni Ju Seok kundi siya ang papatayin nila. Tila tumimo ito kay Ju Seok kaya nagpunta siya para hilinging turuan siyang lumaban sa grupo ni Somun. Gusto ni Pilguang na mas lumupit si Ju Seok sa pagpatay. Iisa lang ang dapat mabuhay. Para makapaghiganti kay Chongjay, napilitang kumampi si Ju Seok kay Pilguang dahil wala na siyang ibang opsyon. Nang araw na iyon, naamoy ni Jipong ang amoy ni Ju Seok sa loob ng isang gusali ng hotel at agad niya itong ibinalita sa lahat. Agad namang nagtipon ang grupo sa hotel na iyon. Ang kakaiba, pagpasok nila, hindi na maamoy ni Jipong ang bakas nito. Agad silang sumakay ng elevator upang suriin ang mga palapag. Paakyat, lalong lumakas ang amoy ng demonyo kay Jipong. Amoy ni na Ju Seok at Pilguang ito. Sa rooftop, mas tumindi pa ang amoy. Para matukoy sila, kailangang tawagin ni Somun ang teritoryo, ngunit hindi niya magawa. Naguguluhan ang lahat. Sa totoo, naipatawag na ang teritoryo, kulang lang sa taas. Bigla namang lumitaw si Pilguang. Tuwang-tuwa siyang di makatawag ng teritoryo si Somun. Dahil dito, mababawasan ang lakas ng grupo. Sa kabilang panig, naroon din si Ju Seok upang harangan ang daan. Wala nang takas ang grupo. Si Somun ang pipigil kay Ju Seok, habang ang iba ay kay Pilguang. Agad sumugod ang magkabilang panig. Pero dahil walang teritoryo, hirap ang lahat na lumaban. Kapag napunta sa isang patimpalak, mahalaga ang lakas ng loob. Nagbigay rin ng maraming abala ang lahat kina Pilguang at Ju Seok. Sa wakas nagawa ng grupo na supilin ang dalawang demonyo. Biglang sumulpot si Geli at kinalos ang leeg ni Somun para basahin ang alaala nito. Pilit namang kumawala si Somun gamit ang lahat ng kanyang lakas. Ipinwesto niya ito sa sahig sa paraang hindi na ito makakatakas. Biglang inilagay ni Geli ang kanyang kamay sa noo ni Somun. Pagkatapos, binura ang alaala nito. Binalik si Somun sa nakaraan bago pa muling isilang. Doon, mawawala ang kanyang kapangyarihan. Agad na bumagsak si Somun at nawala ng malay. Biglang naglaho ang kaluluwa ni Yijin nang himatayin si Somun. Ramdam niyang nasa panganib ito habang excited si Chili na makuha ang kaluluwa ni Somun. Galit na galit si Pilguang. Itinapon niya sina Miok at Motak sa tabi. Sinakal niya si Geli sa galit pero pinigilan siya ni Miok. Dahil dito, si Miok naman ang nakuha ni Pilguang. Ginawa ito ni Miok para hindi masipsip ang kaluluwa ni Geli pero masyadong malakas ang kalaban. Hawak ngayon ni Pilguang sa leeg sina Miok at Hana nang walang kalaban-laban. Sa gitna ng panganib, inutusan ni Hana si Jipong na ilayo si Somun. Nilapitan ni Jipong si Somun para itakas, ngunit biglang sinakal ni Ju Seok si Jipong. Sinubukang pigilan ni Motak si Ju Seok pero tinapon lang siya nito. Sinakal at binuhat ni Ju Seok si Somun sa ere. Biglang dumating si Jongmul at agad na pinaputukan ng machine gun sina Ju Seok at Pilguang. Lumapit siya habang umuulan ng bala. Si Jongmul ang naging tagapagligtas nila, kaya kumaripas agad ng tago sina Pilguang at Ju Seok. Kahit malakas, nang makita ang baril, nagtago rin ang dalawang demonyo. Nasugatan lang sila at nakaligtas. Naubusan din ng bala si Jongmul kaya tumakbo na rin ang grupo. Bago sumara ang pinto, hinila pabalik ni Ju Seok si Motak. Pinigilan nila si Motak. Bigla, naalala niya ang practice nila ni Somun kanina. Sinabihan niya silang bitawan siya, sabay mabilis na sinuntok sa mukha si Ju Seok. Bumalik siya sa elevator at ligtas na nakatakas ang grupo. Sa kotse, sinubukan ni Miok ang lahat pero di pa rin niya magising si Somun. Hindi alam kung paano ililigtas si Somun. Samantala, bumalik sina Pilguang at Ju Seok matapos manghina. Hindi alam ng dalawa kung paano nagawang mapigilan ni Geli si Somun. Napagtanto ni Ju Seok na ang tanging gusto ni Pilguang ay ang kapangyarihan ni Somun. Tungkol naman sa paghihiganti kay Chongjay, wala siyang pakialam. Gustong umalis ni Ju Seok dahil magkaiba sila ng layunin. Ngunit patuloy siyang minamanipula ni Pilguang sa isip. Kinagabihan, pumasok si Hana sa alaala ni Somun. Nakaupo siya sa gilid ng kalsada, ngunit hindi niya makilala kung sino si Hana. Natakot si Moon nang lapitan siya ni Hana. Lumabas na natatakot siya na baka mamatay ang lahat kapag lumapit sila sa kanya. Iniwan ni Somun si Hana. Bago himatayin, akala ni Somun ay patay na ang lahat. Sinisi niya ang sarili dahil hindi na ipagtanggol ang grupo. Kaya nagtatago si Somun sa sarili niya at ayaw lumabas. Gising niya, nasa sariling kagustuhan. Para mahanap si Chongjay, pinuntahan ni Miok si John. Napanaginipan ni John na binubuli siya ng mga siga at nakita roon ang imahe ni Miok. Pagkagising, nasa tabinan niya ito. Nilibre siya ni Miok sa labas. Doon parang naalala ni John ang lahat. Tinanong niya ito kung siya ba ang taong nagligtas sa kanya noong bata pa siya. Inamin iyon ni Miok. Kasabay nito, inisip din niyang si John ang tumulong sa kanya noon. Sinisisi ni Miok ang sarili sa paglimot kay John, kaya siya narito.
Pinayuhan niya si John na magtestigo sa pulisya na buhay si Chongjae. Pero tingin ni John ay huli na dahil aalis na ito mamaya. Iniulat ito kay Motak. Dadalhin sana niya si John sa presinto pero nawala ito. Nang gabing iyon, nasalubong ni Chongjae si Jelly. Bago pa siya makabaril, sinakal na siya ni Jelly. Biglang dumating ang mga demon hunter. Tumakas si Chongjae dala ang baril habang hinahabol ni Motak at Miok at naiwan si Hana para harapin si Jelly. Mas malakas si Jelly kaysa sa akala ni Hana. Dahil hindi kaya, tumakbo siya habang hinahabol ni Jelly. Nagtago si Hana sa bakanting container pero nahanap siya ni Jelly. Dahan-dahan siyang lumapit habang misteryosong ngumiti si Hana. Sa labas, nilok agad ni Hapong ang pinto. Bitag ito ni Hana para mapapasok si Jelly. Sa dilim walang magawa si Jelly habang lamang si Hana gamit ang pandinig. Nagpalitan sila ng suntok pero di natalo si Hana. Inilabas ni Chongjae ang baril at itinutok kay Miok. Pinutok ito pero hinarang ni John ang bala. Bumagsak siya sa harap ng nagpanik na si Miok. Ginamit niya ang kapangyarihan para pagalingin si John habang papalapit si Chongjae. Lumitaw din si Motak. Agad na nagpaputok si Chongjae kay Motak, ngunit nakaiwas ito. Lumabas si Motak sa harap ni Chongjae, ngunit wala nang bala ang baril. Sunod-sunod na sinuntok ni Motak sa mukha si Chongjae para malito siya. Nagbutas naman si Jelly para sa liwanag, pero talo pa rin siya ni Hana. Napakakumbinsing tinalo ni Hana si Jelly. Agad pagkatapos noon, tinawag niya ang demonyo sa loob ni Jelly. Nagawang sumigaw lamang si Jelly sa sakit. Masayang bumalik ang lahat matapos mahuli sina Chongjae at Jelly. Hangad nilang makitang magbalik sina So-moon at Uigyen. Kinagabihan, habang ibinabiyahe si Jelly, biglang lumitaw si Pilguang at mabilis na tinalo ang mga pulis. Hindi niya iniligtas si Jelly kundi kinuha ang kaluluwa nito. Bumalik ang dati niyang nakakatakot na anyo. Pumasok si Hana sa alaala ni So-moon kung saan pinahihirapan siya ni Pilguang, Jusyok at Jelly. Pinigilan ni Hana si So-moon, ngunit pinalayas siya. Naalala niya muli ang pagpaslang sa grupo. Naniniwala si So-moon na totoo iyon at sinisi ang sarili dahil hindi niya naprotektahan ang lahat. Para maniwala si So-moon na ligtas ang lahat, pinakita ni Hana ang mga lumang larawan ng grupo. Naalala niya ang saya ng grupo at ang pagwagi nila laban sa mga demonyo. Hinihintay siya ng lahat, pero pagod na siya ngayon. Umatras siya at lumitaw ang kanyang pamilya. Gusto niyang makita ang mga magulang na naaksidente. Hinila siya ni Hana palayo sa mabilis na truck. Biglang sinubukan ni So-moon na pigilan ang truck at biglang tumigil ang oras. Doon nakilala ni So-moon si Hana. Napaiyak siya nang malamang hinihintay siya ng lahat. Paglabas ni Hana sa alaala ni So-moon, biglang lumitaw ang teritoryo. Nilapitan ni So-moon si Uigyen para ibalik siya. Biglang naging kulot muli ang kanyang buhok. Ilang sandali pa, nagising si So-moon. Natuwa ang lahat dahil dito. Sa kabilang banda, matapos malaman na nahuli si Chongjae, nais nang tumigil ni Jusyok sa pakikipagtulungan kay Pilguang dahil pupunta siya ngayon at papatayin si Chongjae. Ngunit hindi siya basta-basta papayagan ni Pilguang na umalis. Akala niya nawala na lahat ng kapangyarihan ni So-moon, kaya tumutok siya kay Jusyok. Balak kunin ni Pilguang ang kaluluwa ni Jusyok para lumakas. Papatayin na sana niya ito nang lumitaw ang teritoryo. Napagtanto niyang nagbalik na si So-moon. Tangka pa rin niyang patayin si Jusyok pero lumaban ito. Lumakas si Jusyok sa kanyang teritoryo. Binuhat niya si Pilguang at itinapon sa tabi. Kinabukasan, papuntang kulungan si Chongjae nang maamoy ni Japong si Jusyok. Nabalitaan ito ni So-moon at sumugod siya. Biglang nawalan ng kontrol ang sasakyan ni Chongjae at si Jusyok ang nagmamaneho. Mabuti na lang, naagapan ni Motak ang aksidente. Itinabi ni Jusyok ang sasakyan ni Hana at sinakal ang 3 tao sa loob. Humarap siya at pinatumba si Motak nang pumalag ito. Ang 2 natitirang pulis ay iniangat ni Jusyok sa ere. Pagkatapos noon, minaneho ni Jusyok ang sasakyan na sinasakyan ni Chongjae. Agad na tinawagan ni Motak si So-moon upang iulat ang sitwasyon. Sa loob ng kotse, nagmamakaawa si Chongjae pero hindi siya pinansin ni Jusyok. Huminto si Jusyok sa puntod ng asawa, pinalabas ang mga pulis at agad nilok ang pinto. Pinaandar pa rin ni Jusyok ang makina, kaya kumalat ang usok. Mukhang gusto niyang mamatay silang 2 sa sandaling iyon. Maging ang demonyo ni Jusyok ay nalilito sa kanyang balak. Naguluhan si Chongjae. Naroon din ang ina ni Jusyok galing sa puntod ni Minji. Agad siyang lumapit para payuhan ang anak na lumabas ng sasakyan. Binasag naman ni Chongjae ang bintana upang makatakas. Hinabol siya ni Jusyok pero pinigilan siya ng ina. Mukhang susuko na siya, ngunit biglang kinontrol ng demonyo ang kamay ni Jusyok para sakalin ang ina nang hindi sinasadya. Sabi ng demonyo, simula ngayon, hindi na sa kanya ang katawang ito. Kinontrol siya nito para pumatay, pero dumating si So-moon para iligtas ang kanyang ina at labanan si Jusyok. Pinatawag ni So-moon ang teritoryo para labanan si Jusyok, pero di niya alam na makakatulong ito kay Jusyok na sumipsip ng higit na lakas. Mukhang hindi kayang tiisin ni So-moon ang lakas na taglay ni Jusyok. Bigla na lang sinaksak ni Jusyok ang sarili.
Naguguluhan pa rin si Somon sa nangyayari pero mabilis tumakas si Jusyok. Pinuntahan ni Pilgwang si Chongjay sa ospital para kunin ang ulo nito. Samantala, pinatawag ni Somun ang teritoryo para kausapin si Juseok. Sinabi ni Somun kay Juseok na ligtas ang ina niya para di siya magsisi. Sabay na binura ang masasamang alaala niya. Alam ni Somun na hindi iyon ang nais ni Juseok. Umasa si Somun na titigil na siya at babalik sa dati niyang pagkatao. Dahil sa mga salitang iyon, gustong makita ni Juseok si Somun. Sinubukan siyang pigilan ng demonyo pero nabigo ito. Dahan-dahan itong lumubog sa madilim na latian. Nang araw na iyon, pumunta si Pilgwang sa newsroom at inihagis ang ulo ni Chongjay. Naparito siya para isiwalat ang katotohanan sa real estate scam at pagkamatay ni na Chongjay at ng asawa ni Juseok. Gusto ni Pilgwang na i-leave ang panayam para malaman ng lahat, pati si Juseok. Dito, inamin niyang pinatay niya si Chongjay at si Minji. Maya-maya, naroon na si Juseok. Inakit siya rito ni Pilgwang. Binaril ni Juseok ang mga kamera, sinakal at hinila si Pilgwang. Nagalit lalo si Juseok nang maalala si Minji. Itinaas niya si Pilgwang at inamin nito ang lahat. Binali ni Juseok ang leeg ni Pilgwang sa gulat ng lahat sa kasinipsip ang kaluluwa nito. Muling lumitaw ang demonyo kay Juseok pero ngayon ay dalawa na sila kasama ang kaluluwa ni Pilgwang. Pinatay ng kaluluwa ni Pilgwang ang dating demonyo. Mukhang ito ang paraan niya upang tuluyang kontrolin ang katawan ni Juseok. Wala na si Juseok dahil si Pilgwang na ang tuluyang sumakop sa katawan na ito. Agad niyang pinatay ang 2 pulis sa isang iglap lamang. Nakita ito ng lahat ng nasa paligid at nagsitakbuhan sila sa takot. Pagkatapos, umalis siya na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Ilang sandali lang, inilabas na ang katawan ni Pilgwang. Kakarating lang ni Hana at Somon. Nagulat ang dalawa nang malaman nilang kay Pilgwang ang katawan. Lubos din nilang naunawaan ang mga nangyari. Sa mundo ng mga bata, naniniwala si Yijen na buhay pa si Pilgwang. Isinakripisyo niya ang sarili para pasukin si Juseok. Noon din, kinontrol ni Pilgwang ang kapangyarihan ni Juseok. Nilamon na ni Pilgwang ang kaluluwa ni Juseok kaya tinagurian itong isang ganap na demonyo. Bukod sa kapangyarihan ng teritoryo, nakakapagtago rin siya rito, kaya niyang hanapin ang mga mangangaso ng demonyo sa loob nito. Ngayoy mas mapanganib na ang teritoryo. Naisip ni Yijen na ang tanging solusyon ay agad siyang wasakin, hindi hulihin ng buhay. Pagbalik sa base, ipinahayag ni Somon na ayaw talaga niyang patayin ang demonyo sa katawan ni Juseok. Nais lang niyang mahuli itong buhay at palayain ang mga nakakulong na kaluluwa. Tinutulan ito ni Motak dahil pag di napigilan si Pilgwang, mas marami pang mabibiktima. Nagkasundo ang lahat na wasakin si Pilgwang pero gusto ni Somon na sumalungat. Gusto pa rin niyang iligtas si Juseok. Dahil dito, nagalit ng husto si Motak dahil para sa kanya, wala na silang ibang opsyon. Nagbalik si Pilgwang sa teritoryo. Nasa rurok na ang kanyang lakas, nagpapagaling ng sugat at naghahanda ng masamang plano. Kinabukasan, determinado pa rin si Somon na iligtas ang kaluluwa ni Juseok. Hiningi niya ang tulong ni Hana para pasukin ang isip ni Juseok sa isang liblib na lugar kung saan tinawag ni Somon ang teritoryo. Nakita siya ni Pilgwang sa pamamagitan ng teritoryo. Nang mawala ng malay si Somon, pumasok siya sa isip ni Juseok. Doon, lumitaw si Pilgwang kay Juseok at hinila si Somon papasok. Nakulong si Somon sa madilim na latian. Agad siyang hinila ni Pilgwang palalim para patayin siya. Sa labas, naramdaman din ni Hana na may mali. Pilit tumatakas si Somon kay Pilgwang pero bigo siya. Nasilo ng liwanag ang mga mata ni Pilgwang at tinulungan siya ni Juseok. Sinamantala ni Somon ang pagkakataon at mabilis na nakatakas palabas. Kinagabihan, nagpapatrolya si Motak at tauhan sa Baidu Construction. May napansin siyang mali kaya pinalabas niya ang tauhan para sumaklolo at tahimik na pumasok para mag-imbestiga. Nagulat siya nang marinig ang tawag ng tauhan mula sa likuran. Sinabi ng tauhan na may bangkay daw doon. Sinuri ito ni Motak pero wala siyang nakita. Tinutukan na ng tauhan ang sarili para magpakamatay. Agad tumalon si Motak para pigilan siya. Lahat pala ito ay kontrolado ni Pilgwang. Lumapit siya ng mapang-udyok. Binunot agad ni Motak ang baril pero naunahan siya at pati ang tauhan ay itinapon niya palayo. Nakita ito ni Motak at sunod-sunod na pinaputukan si Pilgwang, ngunit wala itong epekto. Nalaglag ang mga bala na ikinagulat ni Motak. Pinatumba siya ni Pilgwang sa kasunod-sunod na sinaksak. Nang papatayin na niya si Motak, binaril siya ng tauhan. Galit na sinaksak ni Pilgwang ang tauhan at hinila ito. Sinamantala ito ni Motak para makatakas dahil alam niyang hindi niya kaya si Pilgwang. Pagbalik, inihanda ni Motak ang lahat para kay Pilgwang. Agad na sinubukan siyang pigilan ni Somon. Ikinuwento ni Somon na naroon pa rin ang kaluluwa ni Juseok at gusto niyang kumbinsihin si Juseok na labanan ang masamang si Pilgwang. Ngunit bago pa matapos magsalita si Somon, sinuntok siya ni Motak. Hindi na makapaghintay si Motak. Nang pinatay ni Pilgwang ang kanyang tauhan, ayaw na ni Motak na makakita pa ng inosenteng tao na mapatay niya. Ipinangako niya sa sarili na papatayin niya si Pilgwang. Dating nina Motak at Hana, wala na si Pilgwang at ang bangkay. Kinabukasan, nag-isip si Somon sa mga nangyari. Naalala niya ang alaala nila ni Juseok at ang sinabi ni Motak.
Naguguluhan si Somon. Nabalitaan naman ni Motak na naospital ang kanyang tauhan. Agad silang nagpunta roon. Sa kabutihang palad, buhay pa ang kanyang tauhan. Agad binasa ni Hana ang mga alaala ng tauhan. Lumabas na buhay pa ang tauhan dahil iniligtas siya ni Jusiok noong hindi pa siya kontrolado ni Pilguang. Sa kabilang banda, naamoy ni Jipong ang amoy ng isang demonyo at agad siyang nagsuka. Naramdaman niyang malapit lang si Jusiok. Nalaman din ng lahat sa grupo ang impormasyong iyon, kaya't agad silang bumalik sa base. Pagdating ni Pilguang sa base ng grupo, wala siyang nadatnang tao. Nagkukubli na ngayon ang tatlo sa ilalim ng fighting floor. Sa tindi ng amoy, nag-ingay si Jipong. Akalang huli na, tumalon si Miok para harapin si Pilguang pero madali siyang tinalo. Sumugod din si Jongmo pero bigo rin siya. Si Jipong na lang ang natira. Agad niyang inactivate ang self-destruct ng bahay. Pero bago makapindot, hinila at sinakal siya ni Pilguang. Eksaktong dumating si Somon, ang hinihintay ni Pilguang. Agad na tinawag ni Somon ang kanyang teritoryo at sumugod upang atakihin si Pilguang. Pumangon at lumaban si Pilguang pero di siya mapantayan ni Somon. Sinakal niya ang lahat doon habang pinilit siyang pigilan ni Somon gamit ang buong lakas nito. Pinapaalis na ni Yijen ang lahat dahil di nila kaya si Pilguang. Agad na inactivate ni Somon ang self-destruct ng bahay at pinalabas ang lahat. Nang sumara ang pinto, naiwan si Somon. Lalabanan niya si Pilguang dahil wala nang ibang option. Bigla siyang hinilat sinakal ni Pilguang. Walang awang binugbog niya si Somon. Wala nang nagawa si Somon kundi tiisin ang sakit. Binuksan ng grupo ang bakal na pinto. Pinigilan ni Hana si Pilguang at sinuntok siya ni Motak. Binago ni Motak ang plano. Sa halip na patayin, huhulihing buhay si Pilguang. May 4 na minuto pa para matalo siya at makatakas ng ligtas. Agad nilang nilusob si Pilguang kaya hindi siya nakalaban. Nang mapader, nagpasabog siya ng malakas para tumalsik ang lahat. Agad tumayo ang grupo para pigilan si Pilguang. Pantay na pantay ang lakas ng magkabilang panig. Nais ni Hana na pasukin ni Somon ang isip ni Pilguang para tawagin ang demonyo nito. Para rito, kailangang tawagin ni Somon ang teritoryo, kaya lalakas din si Pilguang, pero ito lang ang tanging paraan. Tinawag ni Somon ang teritoryo at nagsimulang pumasok sa loob. Sa labas, nagpapalipas oras ang lahat. Pumasok si Somon para hanapin si Jusiok, pero anino lang ni Pilguang ang naroon. Agad silang naglaban. Patuloy na sinakal ni Pilguang si Somon sabay angat dito sa ere. Sa labas, ganun din ang ginawa niya sa iba pang miyembro. Walang nagawa ang lahat at bumagsak sila. Sa loob, ganun din kay Somon. Di niya kaya ang lakas ni Pilguang. Akala'y tapos na pero luha ni Somon ang sumagip sa lahat. Nagulat ng husto si Pilguang sa kanyang malay. Ang liwanag na iyon ang kinatatakutan niyang kaaway. Sa labas, nakabalik na si Jusiok at nakalaya kay Pilguang. Nang makitang naghihirap ang lahat, tatapusin na niya ang laban. Nagpakamatay si Jusiok sa matalim na bakal para mamatay dala ang kaluluwa ni Pilguang sa kanyang katawan. Ganap na siyang napigilan ngayon, agad na tinawag ni Somon ang kaluluwa ni Pilguang. Dahan-dahang naglaho ang kanyang kaluluwa sa walang hanggang kalawakan. Nang nasa ilalim na ng kontrol ni Somon ang lahat, huminto rin ang orasan sa labas. Nagtaka si Hana kung bakit ayaw pa ring umalis ni Somon mula roon. Ngayon, hinahanap ni Somon ang kaluluwa ni Jusiok. Nakakita siya ng mga ilaw sa isang abandonadong apartment. Pagpasok niya, ibang-iba ang loob nito. Ito ang likhang bahay ni Jusiok at mag-isa siyang nakaupo roon. Kahit sinubukan ni Somon na hikayatin si Jusiok na tumakas, ayaw niya. Nais niyang manatili para sa pamilya. Hindi maiwan ni Somon si Jusiok. Umiyak siya at ibinuhos ang nararamdaman. Nais niyang protektahan at mabuhay si Jusiok. Nang nagsimulang gumuho ang bahay, iyon din ang oras na ligtas na nakatakas ang dalawa. Agad na binura ni Mayok ang lahat ng madidilim na alaala ni Jusiok. Maya-maya, dinala ni Somon si Pilguang kay Yijen at ikinulong sa impyerno para mabulok. Pagkapasok niya, agad sumugod ang mga demonyo para lapain siya. Samantala, dinadala ni Motak si Jusiok sa istasyon ng pulis upang umamin. Dumating ang ina niya para magpaalam pero di makaimik si Jusiok. Umiyak na lang siya kaysa humingi ng tawad. Nang gabi sumulpot ang teritoryo sa loob ng kulungan. Pumasok si Jusiok sa kabilang mundo at muling nakita si Minji. Mahigpit silang nagyakapan. Parang bumalik ang oras para kay Jusiok. Iyon ang teritoryong nilikha ni Somon. Gusto niyang magpakatatag si Jusiok dahil laging nasa tabi lang niya si Minji. Nang tumahimik na at wala ng demonyo, nais ni Somon na mag-ibang bansa. Maglalakbay siya sa iba't ibang lugar para mangaso pa ng mga demonyo. Bagaman ayaw ng lahat na umalis si Somon, hindi nila siya mapigilan. Pagkalipas ng 6 na buwan, napadaan si Hana sa music room ni Dosik. Pinanood niya ito sandali pero pag alis niya, biglang sumulpot si Dosik. Wala na itong naaalala tungkol kay Hana. Lumapit siya para ibalita ang piano class. Graduate na si Jeon at pinakita ang diploma kay Mayok. Sobrang saya niya. Hangad niyang bumuti si Jeon at ngayoy nagawa na niya. Anak na ang turing ni Mayok sa kanya. Masayang namumuhay ang lahat ng miyembro at iniisip pa rin nila si Somon.
Aktibo na ngayon si Somon sa Germany. Pinalago niya ang pandaigdigang Demon Hunter community at nakilala ang isang magandang waitress. Hindi ito nagkataon kundi talagang sinadya niya. Tinawagan niya si Yijen para sa isang sorpresa. Pinapikit niya ito at pinaghintay. Pagdilat ni Yijen, nasa harap na niya ang kanyang anak. Hindi niya napigilan ang maiyak sa sandaling ito. Yakapang masaya ng mag-ina ang isa't isa. Gabi na nang tinuloy ng mga Demon Hunter ang misyon sa amusement park para magpatawag ng demonyo. Biglang naipatawag ang teritoryo. Napagtanto ng lahat na bumalik na si Somon. Dahan-dahan siyang lumitaw at natuwa ang lahat. Sama-sama nilang tinalo ang masasamang demonyo. Iyan ang buong kwento. Salamat sa panonood. Paalam at hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.